Mahalin mo yung partner na tinatama ka kapag may mali kang ginagawa. Kasi hindi po lahat ng sumasaway sa'yo kalaban mo. Hindi lahat ng tumatama sa mali mo gusto kang kontrolin. Yung iba, nakikita lang nila kung saan ka napapahamak at ayaw ka nilang hayaan doon. Kasi madaling makahanap ng taong sasang-ayon lang lagi sa'yo. Yung hahayaan ka lang kahit mali ka na. Yung tatahimik na lang para walang gulo. Pero ang partner na may totoong malasakit, hindi ka papabayaan sa ugaling sisira sa iyo, sa relasyon ninyo at sa future ninyong dalawa. At oo, minsan masakit makarinig ng totoo. Oo, minsan nakakairita kapag napupuna ka. Pero mas delikado po yung partner na hinahayaan ka lang kahit mali ka na. Tapos manunood na lang habang unti-unti kang sinisira ng sarili mong ugali. Kasi ang pinakatotoo, yung partner na tinatama ka kapag may mali kang ginagawa, siya yung may lakas ng loob na piliin ang totoo kahit pwedeng sumama ang loob mo. Kasi ang totoo, hindi lahat kayang gawin yan. Yung iba, gusto ka lang kasama kapag madali ka, kapag masaya ka, kapag may pera ka, kapag wala silang kailangang haraping mali mo. Pero ang partner mo na mahal ka talaga, hindi lang marunong sumabay sa saya mo, marunong ding ituwid kapag mali ka na. Kasi ito po ang hindi gets ng marami. Correction is not rejection, ulitin ko. Correction is not rejection. Minsan yan pa nga ang pinakatotoong anyo ng care. Kasi ang taong may pakialam sa'yo, hindi lang iniingatan ng feelings mo, iniingatan din ang direction mo. At sa relasyon, mas mahalaga yon kaysa sa lambing na walang laman. Kaya tandaan, hindi lahat ng tumatama sa mali mo nananakit. Yung iba, nagmamahal lang ng tama. Kaya piliin mo, mahalin mo yung partner na tinatama ka kapag may mali kang ginagawa. Kasi ang taong hinahayaan ka lang kahit mali ka na, hindi ka mahal niyan.